Tatanggalin na nga ang production natin dito sa gilid ng abandoned building na nabili natin na gagawin nating bahay. Dahil nga napagkaloob sa atin na mabili tong katabing lupa sa abandoned building natin. Kaya naman ngayon ay aalisin na siya para may magamit sila na space at hindi sila mahirapan sa pag-aayos o pagko-construct sa bahay natin. Marami nga nakapag-comment sa past vlog natin na sayang daw kung gigibain. Kasi nga naman andyan na yan, diba? Kailangan pa din natin i-adjust yung kuryente at yung mga gamit natin na andun. Kaso nga lang, isa din to sa mga bagay na kailangan talaga nating gawin. Oo, sayang talaga siya kung tutuusin kasi naglaan din tayo ng pera para mapaayos yan at mapaganda. Pero sabi naman ng engineer natin at foreman, huwag kayo mag-alala kasi yung mga gamit na pwede pang magamit ay gagamitin talaga natin yan. Kaya naman confident lang din kami kasi alam namin na tinutupad talaga nila yung sinasabi nila. At ito na nga yung itsura niya, hindi na talaga tayo nakapag-video sa process sa pag-iba nila. Kasi nga may mga lakad din tayo na importante. Pero halos 2 araw lang to nila ginawa. Kasi nga minamadali talaga nila kasi ayaw na nilang madelay yung papagawa natin ng bahay. Oo nga, dagdag pa to sa trabaho nila. Kasi imbis na magkapag-focus sila sa bahay natin, yung time nila nalalaan dito sa pag-iba. Pero naman talaga ang buhay, hindi talaga natin masasabi kung kailan natin kailangan isakripisyo yung isang bagay. At least na nangyari, malaki na yung space nila at may mapaglalagyan na din ng mga gamit na ino-order natin sa pag-construct para sa bahay natin. Kasi medyo nahihirapan tayo sa part na yon since yung bahay natin ay katabi talaga ng daan. Sobrang thankful lang din talaga namin kasi kahit na ilang araw pa lang yung pagko-construct, makikita talaga namin sa mga trabahante na maingat talaga sila sa mga gamit na andito para sa bahay natin. Yun bang hindi mo na kailangan mag-remind, parang may kusa na talaga sila na gumawa. Kaya sobrang thankful kami dahil doon. Medyo makalat nga dito sa kabila since transfer nga natin yung mga gamit natin sa kabila. At yes po, dagdag gastos na naman pero no choice tayo eh. Kailangan talaga natin tong gawin para makapag-continue pa tayo. Nung sumunod na araw nga ganito na kaaliwalas dito sa gilid ng abandoned building na nabili natin. O diba dahil malaki na yung space, mas mapapadali yung pagtatrabaho nila kasi wala silang iisipin na baka masira nila yung kabila. At syempre sa mga panahon na ginigiba nila yung production natin, yung iba ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho para sa bahay natin. May iba na nagmamasa, nagpapala, naghahalo ng semento, at yung kanina nagwi-welding. Sa ganito kabilis yung pagtrabaho nila, sa tingin nyo kailan kaya ito matatapos? Parang 1 buwan lang, no? O di kaya 2 months? 3 months? Sige nga, comment nga kayo. Baka sakaling mahulaan nyo. Kakaiba talaga yung ngiti ni Norme, oh. Alam nyo ba, halos bawat minuto ay inaaya niya ako para magtingin dito sa bahay na pinapagawa namin. Excited yarn? Syempre masaya lang din kami kasi sa wakas magkakaroon na kami ng sariling bahay at hindi na kami mahihiya na mag-invite ng mga kakilala namin o mga followers na makapagpunta dito sa atin dahil may komportable na silang mahihigaan. Kasi isa talaga yon sa mga struggles namin. Kasi nga sa ilang taon na pag-vlog, nakikitira lang din talaga kami at sobrang liit ng space namin na halos lahat ng mga gamit ay nagkumpul-kumpul na sa sobrang dami. Don't get me wrong ha, hindi naman kami nahihiya sa tinitirhan namin. Nahihiya kami dahil tuwing may gusto mag-sleep over sa amin ay walang maayos na matutulugan yung bisita namin. Siguro marami din naman nakaka-relate sa amin kung bakit na-feel namin yung ganon. Kaya naman grabe talaga yung pagsisikap namin para ma-push talaga to ang papagawa namin ng bahay. Oo, maraming beses na pwede naman namin ipagawa na sana to. Kaso nga lang parang ito talaga yung right time. Yung pakiramdam na right time, parang wala ka talagang inaalala. Yung parang kahit anong problema yung dadating, handa kang harapin yun. Yung pakiramdam na excited ka sa desisyon mo, yun yung naramdaman namin. May mga time nga na sinasabi ni Norme na unahin na lang namin yung bubong para hindi masira yung building mismo dahil nga ulan-init yung panahon. Pero sabi ko kasi sa kanya, doble lang yung magiging gastos at hindi pa naman tayo sigurado dati kung ano ba talaga yung gusto natin na forma sa bahay natin. Buti na nga lang din sa bawat desisyon namin sa buhay ay nagkakasundo din kami kasi pinag-uusapan talaga namin ng maayos ang bawat desisyon namin. O nga pala, sa video na to may nilagay ako ng mga letters. I-comment mo yun, baka sakali ikaw na yung mapili natin na mabigyan ng cash G. At syempre, i-share nyo din tong video na to.